Hello everyone, I am Danny Linam Tumampo. So today I'm gonna share my talent, which is I think I am good with somehow, and that is spoken poetry. So spoken poetry became my safe place actually. I started doing this when I was young, just writing lines in the old notebooks, trying to release feelings that I didn't know how to explain. To be honest, I used to join competitions during high school. Sometimes I won, sometimes I walked away empty handed, but every stage, every loss, every victory shaped the voice I have today. I started this not just to perform, but to release, to express the truth I carry. And through times, I realized that these lines were not just mine, they were stories that many could relate to. So now I hope that this piece speaks to you the way it spoke to me while I am writing it. So today, allow me to share this piece hindi lamang bilang isang alagad ng salita, kundi bilang isang Pilipinong may boses, may damdamin at may pag-asa. So the title of this spoken poetry was Kapag Hindi Lang Ulan Ang Umaapaw. So I got this idea based on the current issues where the Philippines face nowadays. So this is just purely for educational purposes only. Sa tuwing bumubuhos ang ulan, ramdam ko ang langit na pagod. Para bang sinasabing, bakit hanggang ngayon bayan, hindi ka pa rin buhos luhat umusod. Paulit-ulit na problema sa baha, ang tanong nasan yung mga namamahala? Oo, ulan ang bumabagsak pero bakit parang tayo ang wasak? Tubig lamang dapat ang bumaha pero tila pati pag-asa natin nalunod, nawala. Hindi tubig ang tunay na kalaban kundi ang magnanakaw sa pamahalaan. Mga proyektong bago na tila'y agad na bumabagsak sapagkat bulsa ang tunay na pinatatag. Naririnig mo ba? Ang pag-iyak ng kasadang parang dagat na kulay abo. Ang paghinga ng ina na nakatayo sa bubong tangan ng batang nanginginig sa lamig ng Enero. Ang sigaw ng amang hindi maisalba ang gamit na inanod. Di maisigaw ang sakit na totoo. Pero alam mo kung sino ang hindi nababaha? Yung opisyal na panay project completed kahit halos wala namang nagawa. Paano raw? Ewan ko. Sa tuwing lulubog ang syudad, napapatanong ako, sino ba talaga ang nilulunod ng baha? Tayo o ang kaban ng bayan? Pumping station, dike, drainage system daw na kumpleto. Pero bakit parang mas mabilis pa magtayo ng resort kaysa isang imburnal na hindi agad magbabarat maglulubog sa tao? Lumalakad tayo sa tubig tuhod na parang altar ng sakripisyo habang sila nasa harap ng lamesang mamahalin. Nag-uusap kung magkano bang komisyon dito. Tayo ang nababasa, sila ang naghuhugas kamay, limpyo. Tayo ang lulubog, sila ang lulutang sigurado at ang mas masakit. Naririnig mo? Sa gitna ng bagyo ang boses nilang maganda ang diksyon, pero puno ng kasinungalingan, mas malabong makita kaysa kanal na walang ilaw at direksyon. Pangako dito, pangako doon, lahat may ibaksyon. Pero ano bang nagbabago? Wala. Kasi lahat negosyo, lahat transaksyon. Sila ang tunay na bagyo, bagyong hindi dumadaan sa radar. Pero ramdam sa bawat paradong kanal, sa bawat patang nangangarap ng tuyo at hindi putik na sahig bukas ng umaga. Hindi lamang ulan ang bumabaha, kundi ang kasinungalingang di mawala-wala. At ang sistemang paulit-ulit lumulunod sa taong bayan para bang wala na tayong kinabukasan pa. Pero teka, hindi ako nandito lang para madinig, nandito ako para kumalabog ang sahig. Para sa tinig nating matagal nang binaon sa putik. Tinig na di nila kayang silipin, itago o pakinggan kahit saglit. Sasabihin ko ng malinaw parang kulog na hindi mo kayang pigilan. Ang tunay na baha sa Pilipinas ay hindi galing sa ulan kundi galing sa gobyernong matagal ng bulok at walang intensyon tayong iligtas kailanman. At sa huling sigaw ng alon, sa huling tibok ng ating dibdib, sana dumating ang araw na hindi natakot ang Pilipino sa ulan, kundi ang leader na takot mandaya. Takot magnakaw, takot sa galit ng sambayanan, sana dumating ang araw na kapag bumaba ang ulan, hindi babaha ang kalsada. Hanggang dumating ang araw na iyon,
Tayo ang magiging bagyong hindi nila kayang patigilin. Tayo ang tubig na aalon na hindi nila kayang salagin. Tayo ang kulog na hindi nila kayang pahupain. Tayo ang bahang hindi nila kayang ikulong sa sira nilang sistema at panaginip na dilim. Dahil kung may babaha pa man, hindi na tayo ang malulunod. Sila na. Sila na ang aangat ng kulo, sila na ang didilig ng sariling abusong, sila rin naman ang pasimuno. At kapag dumating ang araw na iyon, hindi na baha ang kwento ng Pilipinas kundi pagbangon, pag-alsa, pagtaas at pag-angat na hindi nila kayang pigilan.